Ano ang tips para sa co-parenting sa narcissist? So part 2 na tayo. I hope na napanood ng karamihan sa inyo ang part 1. So ito yung point wherein naghiwalay na kayo ng iyong asawa o ng iyong jowa, ngunit meron kayong anak. So aalagaan nyo yung mga bata, co-parenting yan, basically. Okay, so ano yung mga tips na sumunod doon sa mga nabanggit ko sa part 1? Okay, eto, limit communication. Sa aking mga tips pagdating sa relationship, 'di ba? Narcissistic relationship, yung mga walang anak, zero communication. Dito kasi, hindi ko ina-advise na zero communication. That is impossible na mag-co-parenting kayo ng zero communication. Pero we have another plan for that. At ito yung limit natin yung pakikipag-usap. Bakit? Kasi kahit naman anong sabihin mo sa narcissist, halimbawa, meron kayong arguments, may pinag-aawayan kayo, o kaya ay may pinagtatalunan tungkol sa mga bata nga, no? Babalik ta rin ka lagi eh. Kaya ang aking tip sa inyo, i-limit nyo yung communication. Isang tanong, isang sagot. Okay? So, na-prevent natin yung pagtutwist, no? Yung pagsisinungaling niya tungkol sa mga sinasabi nyo kasi wala naman siyang information na makukuha sa inyo basta-basta eh kasi hindi naman kayo nagbibigay ng information since hindi naman kayo umiimik. Kasi ang priority ng mga narcissist, yung narcissistic supply. Ibig sabihin yung pangangailangan niya. Selfish nga siya eh. So yun yung focus niya. Kaya itutwist niya kayo na itutwist para sa kanyang sarili. Para siya lagi yung mag-benefits. Okay, so ang only communication na gagawin nyo o i-communicate nyo, yung mga importanting pieces of information lang. Kagaya ng yung child's health, no? Yung mga concern tungkol sa kalusugan ng mga bata, yung changes in child's behavior. Alam mo, nagbabago yung ugali ng mga bata, may something. So, yon i-communicate nyo yun sa kanya. At yung mga iba pang mga appointments and meetings na kailangan ang magulang. So, yun yung mga examples, no? So, yun yung mga dapat nating isalang-alang, no? Yung mga limits na ganun. Yung ganong klase ng mga topics na dapat lang pag-usapan. At kung maaari, wag na kayong makipagkita. Ako, in my opinion, mas maganda kung phone na lang. Sa phone na lang kayo makipag-communicate, no, sa chat na lang, sa messages na lang, mas makakabuti 'yon para protektahan ang inyong sarili from potential harm. Kasi merong mga narcissistic partner, I mean exes, na nananakit o kaya nagmumura o kaya ipahihiya ka sa mga tao. Eh paano kung nagkita kayo somewhere? Let's say restaurant or nagkita kayo sa mataong lugar na marami nakakakilala sa inyo, let's say sa kanto, 'di ba? So para yan proteksyonan ang sarili ninyo. Another one, kailangan ay kayo ay kalmado at respectful lagi pag nakikipag-usap. Bakit? Kasi yun yung kahinaan ng narcissist. Pagka ang narcissist nakita niya na kalmado ka, ikaw ay magalang, dun siya nanghihina. Kasi ang mga narcissist ay nadidisarm. When I say nadidisarm, yung ugali nila hindi na nalabas. Hindi nila mailabas yung masama nilang ugali o yung kanilang rage, yung kanilang pagwawala, no? Yung kanilang paghuhurumintado, yan, mga ganyan. Kasi kalmado ka eh. Alam niyo yung reason behind? Kasi ang mga narcissist, yung mga narcissistic individuals, no? So, ikaw ay kanyang bibigyan ng patibong at ito yung away. So, gagalitin ka, no? So, kapag kagalit ka na, doon nila nafe-feel yung control. Nakukuha niyo yung point. Doon niya nafe-feel yung control niya, yung manipulation niya. Nakokontrol ka niya, nakokontrol niya yung situation during conflicts, during battle, yung sagutan, no?
yung during emotional intense interactions, yung ano nyo, yung pagsisigawan nyo, doon niya na-feel yung control. Kumagat sa sabitan ko, ang galit na. Tapos mamaya, crazy ka talaga, sira talaga ulo mo. Andito tayo sa restaurant or andito tayo sa labas, andito tayo sa kanto, sigaw ka ng sigaw. Talagang, kaya hiniwalayan kita o kaya naghiwalay tayo ikaw may problema. O, 'di ba? So what happened? Mahirap gawin ito. Itong maging stay calm, no, yung stay calm and respectful, it's hard sa una. Pero mapag-aaralan nyo din yun. So dapat ganun yung approach nyo pag kayo ay nakikipag-usap sa narcissist ninyong ex pagdating sa parenting. Another one, protektahan nyo yung mga bata sa inyong conflict, sa inyong mga, kung may, hindi maiwasan halimbawa, let's say for example, inaway kayo, out of nowhere, bigla kayong inaway, pumunta sa bahay nyo, pinagmumura kayo, sinigawan kayo, hanggat maaari, protektahan nyo yung mental health ng mga bata, no? During conflict. Huwag nyong iparinig sa mga bata na nag-aaway kayo. Kasi hindi maganda yon sa mental health ng mga bata. So, i-prioritize niyo yung well-being ng mga bata, avoiding arguments or conflicts, no? Kapag ang mga bata ay nasa paligid o ang anak niyo ay nasa paligid. Huwag niyong hayaang mangyari yon. Okay? Protektahan ang inyong mga anak. Another one, i-prioritize mo ang iyong mental health at physical health. Alam niyo kung bakit? Kasi draining talaga ang co-parenting sa narcissist. Ang daming mga nagme-message sa akin na talagang hirap na sila mag-co-parenting. Ang sabi nila, sir, extremely challenging talaga ang mag-co-parenting sa narcissist. Sabi ko, nauunawaan kita, nauunawaan ko kayo dun sa mga followers ko na nag-message sa akin. Talagang malupit ang co-parenting pagdating dito. You need to prioritize your mental health, your physical health. Huwag kang makikipagtalo kapag kapagod ka, pagka ikaw ay feeling mo may sakit ka. I-prioritize mo yung health mo. At gumamit ka ng ibang tao bukod sa iyo kung kailangan makipag-usap. Let's say for example, yung kaibigan mo pakisuyuan mo, no? O kaya ay kung talagang importante yung nanay mo pakisuyuan mo. Huwag ikaw kasi baka pag ikaw mapahama ka Halimbawa, let's say for example, may sakit ka, let's say meron kang hypertension o kaya may sakit ka sa puso. So you need to prioritize your health. That's an example. Okay, so huwag ka dapat lagi mong isusugal yung health mo, yung sarili mo para sa pangyayaring ito. Kasi pagka ikaw ay nagkasakit, ikaw ay nautas, sino mag-aalaga do sa bata? Yung narcissist mong asawa or ex, 'di ba? You need to think about it. So kung halimbawa na merong kasakit, sabi ng doktor, you need to always maging kalmado ka, alagaan mo yung sarili mo, tamang tulog, no, stress management. Tapos nakikipag-away ka lagi sa sa ex mo. What will happen to you? Ang BP mo, blood pressure mo always increase. Something like that, okay? So, 'yon ang ating mga tips. So wala na tayong part 3. This is the last. I hope it helps dun sa mga nag-i-struggle sa co-parenting. Pagsamasamahin nyo lang itong part 1 at part 2, i-internalize nyo, reviewin nyo yung video, and practicein nyo yung mga itinuro ko sa inyo. And I hope it helps talaga. This is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.